Magandang umaga! Pagandahin pa nga rin natin ang ating mga umaga kahit pawis na agad ang ating mga singit. Ano gang pagkakainit naman talaga nitong mga nakaraang araw, hanggang kailan kaya ito? Hayamoy nasa Middle East na ang pakiramdam, Diyos me. Pero mas nakakapag-init nga ng ulo ang gusto nitong aking si Inday. Diyos me, kaaga-aga at mukhang bagong gising ka pa nga at may muta-muta ka pa, pero ang gusto mo naman agad ay chichirya. Ay, mahahanger kaaga-aga. Pero dahil nga ito may taglay na kabaitan at kasipagan, ayan, pagkatapos ko nga maliguan at gumanda na ang mood, aba, nagwalis. Pagdating talaga sa mga trabaho o gawaing bahay ay maaasahan mo itong aking si Inday. Trabaho ko talaga yan, pero gusto niya nang agawin agad. Akalain mo yan, sa edad niyang 2 taon ay asahan mo na ay sana ngay hindi magbago. Sana ngay hanggang paglaki ang taglay na kasibagan itong aking si Inday. Kita nyo naman ang outfit niyan habang nagwawalis. Diyos me, may shades pa. Hindi ko nga maintindihan kung ako'y matatawa o maiinis sa kanya dahil Diyos ko, kakaligo mo lang, magdudungis ka na naman. At ready na nga pumasok ang Ate Kina, yung mga ganyang pagsasapatos at pagmemedyas ay kaya niya nang gawin. Pag tinitingnan ko nga itong aking Ate Kina, Diyos ko, parang malapit na siyang magdalaga. Ang mga hita niya ay nagsisipaglakihan na, Diyos me. Yung mga plano at pangarap ko talaga dati ay talaga namang ipinagkakaloob ni Lord. Dahil sabi ko talaga noon, pag mag-aaral na si Kirina, kailangan ako nang mag-aasikaso sa kanya. At dahil nga sa sobrang init ng panahon, ayay, ang kaklase ni Ate Kinang isa ay lumabas na ng room. Kita nyo naman ang kanyang lola, Diyos ko, por the pulbo ang likod. Hindi mo talaga matatawaran ang pagmamahal ng mga lola sa kanilang mga apo. Totoo talaga yung sinasabi na mas mahal ng mga lola ang kanilang mga apo kaysa sa mga anak. Napatunayan ko na talaga yan dahil ganyan din ang nanay ko. At syempre, napalaban ng Inglisan si Tita Jazz. At pag uwi nga, nangangamoy away na naman ang Inday. Diyos ko, lusik na naman ang mata sa kanyang kapatid, Diyos me. Pero may pagkakataon naman na nagkakasundo sila, lalo na kapag gusto nila yung palabas. Nagtatawanan at nagkukulitan din naman. Pero itong aking si Inday ay mas madalas talaga gumawa ng away. Kita mo naman kung anong gustong gawin sa ate at gustong isaklob ang upuan. Sino ba namang hindi maiirita? At eto talaga ang pinakamadalas nilang pinag-aawayan. Ang pagiging pakialamera ni Inday dun sa mga gamit ng ate niya. Hindi ko naman din mapigilan dahil gusto rin naman niyang mag-drawing-drawing o kaya naman ay magsulat-sulat. Pero syempre minsan ang ate Kina ayaw na ayaw niyang pinakikialaman yung mga gawa niya, lalo na yung mga drawing niya. Pero nga dahil may taglay na kamalditahan at kakulitan itong si Inday ay hindi mo naman talaga mapigilan. Kaya mas madalas talaga silang mag-away pagdating sa mga gamit ng ate niya. At tingnan nyo naman ang pangingialam dun sa mga drawing ng ate niya, inuulit-ulit niyang kulayan. Binibigyan ko rin naman si Sarah ng kanyang papel at saka pangkulay. Pero minsan talaga itong si Inday mas gusto niya talaga yung gamit ng ate niya. Kumbaga, mas gusto niya talagang mag-away sila ng ate niya. Yun talaga ang pinakagusto niya. Kaya kahit bigyan mo siya ng sarili niyang pangkulay at sarili niyang papel, hindi niya tatanggapin at mas gusto niyang kunin yung mga nakulayan na ng ate niya at mga gamit ng ate niya. Kumbaga, ang gusto talaga niya ay mang-away at mang-inis sa ate niya. Yun talaga ang papel niya ni Inday. Ayun lang naman po for today's video at maraming salamat po sa inyong laging panonood.